Joey De Leon, lumabas na ang katotohanan, Tasha Mulak, nabigo sa kaso laban sa Itbulaga. Sa wakas, matapos ang halos 3 buwan ng matinding usap-usapan at tensyon sa mundo ng showbiz, lumabas na rin ang katotohanan sa kontrobersyal na kaso ni Tasha Mulak laban sa veteranong komedyante na si Joey De Leon at ang noontime show na Itbulaga. Isang emosyonal na araw ang dumaan nang pormal nang ideklara ng korte na walang sapat na basehan ang mga akusasyon ni Tasha, isang dagok hindi lamang sa kanya kundi maging sa mga taong naniwala sa kanyang panig. Ang kontrobersya ay nagsimula sa isang hindi inaasahang eksena sa loob mismo ng Itbulaga studio. Ayon sa ilang insider, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Tasha at ni Joey De Leon sa isang rehearsal. Mula sa tila simpleng bangayan, lumaki ito ng i-claim ni Tasha na nakaranas siya ng pambabastos at verbal harassment mula kay Joey. Kaagad itong nag-viral matapos i-post ni Miles Ocampo ang isang bahagi ng insidente na mabilis na sinakiyan ng mga netizen. Kasunod nito, dumulog si Tasha at ang kanyang legal team sa korte upang magsampa ng kaso hindi lamang laban kay Joey, kundi pati na rin sa management ng Itbulaga na umano'y walang ginawang hakbang upang protektahan siya. Lalo pang uminit ang isyo nang magsalita ang ama ni Tasha, si Aga Mulak, na todo suporta sa anak. Matapang niyang sinabi sa isang interview, "Hindi pera ang habol namin dito. Hustisya. Gusto lang namin ng respeto at proteksyon para sa kababaihan sa industriya." Ilang dating host at kasamahan sa show, gaya ni Jose Manalo at Wally Bayola, ay naipit din sa tensyon. Sa isang pagkakataon, umalma si Jose na hindi raw dapat idamay ang buong Itbulaga team, lalo't wala siyang nakitang tahasang pambastos kay Tasha. Marami ring netizens ang nahati ang opinyon, ang ilan ay nanindigang kailangang pakinggan si Tasha, habang ang iba na may nanindigang imposibleng gawin ni Joey ang ganitong bagay sa edad at estado niya. Dumating ang araw ng paglilitis, at dito unti-unting nabuksan ang katotohanan. Habang dinidinig ang kaso, napag-alaman ng korte na ang ebidensya ni Tasha, kabilang ang video clip, ay edited, at wala ring malinaw na audio na magpapatunay sa umano'y #B**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 *̈̈ o nakitang hindi tama mula kay Joey noong araw na iyon. Isa pa sa mga naging punto ng korte ay ang ilang inconsistencies sa salaysay ni Tasha, na tila hindi tumugma sa mga testimonya ng ibang saksi. Sa huli, sinabi ng huwes na walang sapat na ebidensya upang patunayan na may intensyon o aktwal na pang-aabuso o harassment na naganap, kaya't ibinasura ang kaso. Naglabas ng pahayag si Joey De Leon matapos ang desisyon, "Matagal na akong nasa industriya. Alam kong hindi lahat ng biro ay nagugustuhan ng lahat, pero hindi ako masamang tao. Nasaktan ako, pero mas pinili kong manahimik habang lumalaban sa tamang paraan. Salamat sa lahat ng naniwala at nanindigan para sa katotohanan." Ang Itbulaga management naman ay nagpasalamat sa mabilis na resolusyon ng isyu at sinabing, "Ang respeto at propesyonalismo ay core values ng aming programa. Patuloy kaming maglilingkod ng may malasakit at integridad." Samantala, si Tasha ay nanatiling tahimik sa media. Ayon sa source malapit sa kanya, lubos ang kanyang pagkadismaya sa naging takbo ng kaso ngunit nirerespeto niya ang desisyon ng korte. Si Aga naman ay napabalitang galit na galit, at isinisi ang nangyari sa umano'y bulok na sistema ng showbiz. May mga espekulasyon na posibleng tuluyan ng iwan ni Tasha ang showbiz upang manahimik. Ayon sa isang insider, mas pinili niyang tahimik na magpahinga muna. Pagod na pagod siya emotionally. Ang mga loyal na The Barkads naman ay muling nagsama-sama sa social media upang ipagdiwang ang katotohanang lumabas. Trending muli si Joey De Leon, at muling tinawag ng netizens na survivor sa gitna ng modernong cancel culture. Sa isang mundo ng showbiz na puno ng intriga at opinyon, isang bagay ang malinaw, ang katotohanan, gaano man ito katagal,
ay palaging lumilitaw. At sa pagkakataong ito, nanaig si Joey De Leon at ang Itbulaga.